Yung nangyari na di natin inaasahan. Nakata natin umaga. Nadali yung isang ibon natin. So first time natin ma-experience to dahil yung loft natin mga kalapatids nandito na. Ayan. So nilayo natin. Mas maganda yung pawian natin tsaka malayo sa mga bata para hindi nabubulabog. Yun yung ano. Kaya dyan natin siya nilagay. Tapos tinaas natin para maganda yung ventilations. Tapos yung side panel papalitan ko din. Dahil masyadong mainit yung ano, yung loft natin doon sa loob. Kaya ayusin pa natin. Dati kasi nandito lang siya. Ayan, dito lang. Sa halos harap lang ng bahay namin. Hindi na mailang yung mga kalapati natin pagka pauwi na. Kaya lang, yun nga nangyari. May nangyari na di natin inaasahan. So, okay na nga sana dahil hindi na sila nag-overfly. Maganda na yung pagronda nila kahit papano, kahit watak-watak pa yung ronda nila. Hindi na sila masyadong lumalayo pa muna para nga hindi mawala yung mga kalapati natin. So, kompleto pa rin sila kagabi, kahapon. Nagpaparonda tayo, okay naman. Kaya lang, umulan dito ng malakas kagabi. Siguro na bulabog yung suma. So, ano pa naman yun? Susubukan pa naman natin yung linyada nun. Naiwan sa atin isang piraso ng linyada na yon. So line ni parin Joel ay nadali pa din eh. Kaya papakita ko sa inyo, i-blurred ko na lang, pero nandito pa siya sa loob. Kaya sure ako na suma yung nakadali dahil nga ano pa siya, basa-basa pa. So tingnan natin. So ito yung mga kalapati natin dito. Yan. Ayan. Tapos nag-set na rin tayo ng pang summer breeding natin. Ito. Lilipat na natin ulit. So i-check natin yan mamaya. So ito yung mga ibon natin. Ayan. So ito nakita natin umaga. Ayan. Si 614. Sapa-sapa siya. Line ni parin Joel to. Sayang. Nadali siya ng suma. Gagawin natin ang paraan. Lagyan natin ng screen. Dito kasi meron eh. Meron dito. Dito lalagyan natin. Sayang. So bawas na tayo ng dalawa. Ito. Malalakas naman yung mga kalapati natin. Maganda naman ang mga kondisyon. Dadalas ngayon pag ulan sa gabi. Kaya binibigyan ko sila ng pagsuporta nila para